Hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Si Dante Maravillas dito sa ating podcast uli, Life with Dante N. So, pag-usapan natin mga kababayan yung mga natalo po sa eleksyon. Kumusta ang buhay po? Kapo naging topic natin po dito. Paano ba tayo mag-react ng tama? Pag halimbawa nanalo o natalo sa eleksyon. So, sinir natin yung matandang kasabihan. Be humble in victory, be gracious in defeat. Yun ang dapat na attitude na dapat nating matutunan. At doon natin masusukat kung gaano tayo ka-mature. Kasi yung iba masyado pong matindi yung tama sa kanila. Yung discouragement, yung frustration po. Sabi nga natin, that is normal. Pero pag ang discouragement and frustration mo, masyado mong sineryoso, it will become unhealthy para po sa inyo. Kaya ito, pag-uusapan natin, kasi relevant siya ngayon panahon na to kasi katatapos pa lang yung eleksyon. At gusto nating may matutunan tayo, lalo yung ating mga kabataan, kung paano i-handle yung frustration, defeat, discouragement sa mga bagay na umabot sa ating buhay. Di ba? O ngayon, tingnan natin yung mga naging reaksyon ng mga personalities, political personalities, after na they suffered defeat. Unahin natin siyempre yung kandidatong aking in-endorse mga kababayan, pero natalo. Sabi ko nga po, pati siyempre ako na nag-endorse, nasaktan. Masakit man talaga po yung matalo, tawagin kang talunan. Di ba? Kantsawan ka pa. Ng mga kaibigan mo. Yung iba talaga nakakaiyak. Siyempre, lalo't pag limbawa, marami yung gastos mo. All out yung efforts na ginawa mo. Pero despite that, kulang pa rin yung boto. Yung iba nga dito sa amin, dinadaan na lang mga kababayan sa biro para gumaan yung kanilang pakiramdam. Sabi nila, hindi man niya ako natalo. Nagkulang man lang niya yung boto ko. May ganun mga kababayan. So, yung mga frustrations nila, yung mga pains, dinadaan sa biro. Di ba may kanta po? Kapag may problema ka, tawanan mo na lang yung problema. Di ba ba? Lilipas din yan. Dapat ganun tayo mag-handle ng mga problema. O ngayon, iparinig ko po sa inyo yung naging statement ni Benhur Abalos. Pero sa sa observation ko, pinakikinggan kong mabuti yung kanyang statement. Maluha-luha din siya. Gumaralgal yung kanyang boses. Pero nakontrol niya yung kanyang emosyon, yung kanyang sarili. Pigil na pigil siyempre. And that is normal. Pero ito yung sinasabi natin na you have to be gracious in defeat. Ito ang nagmanifest mga kababayan, pinakita ni Ben Abalos. He is a true leader talaga mga kababayan. This is a mark of a true leader. Pakinggan po ninyo yung kanyang mensahe. Ito po siya. I-replay ko po mga kababayan. Bawat sulok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo. Sa akin, Andali lang. nagbigay ng oras, lakas. Ulitin ko po. Kanina, Ay, ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, nagtiwala at nanalig sa ating adikain. Sa bawat isang tulong, nagbigay ng oras, lakas, dasal, at suporta sa bawat sulok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga kasama sa alyansa, salamat sa samahan naluluwa na at sa siya. pagkakaibigan. Mait kong binabati ang lahat na nagwagi sa halalan. Naway, pagsilbihan ninyo ang ating bansa ng tapat at buong puso. At sa aking mga kababayan, tapos na po ang eleksyon. Naway, magkaisa na po tayo dahil iyan po ang susi sa ikauunlad ng ating bansa. Ako po si Benhur Abalos, muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Ako at ang ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat. Yan pala yung naputol, yung unang part. Ang sabi niya, ako at ang aking pamilya ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kampanya niya.
So that is the mark of a true leader, mga kababayan, and a gentleman. Sports lang siya. 'Yun ang sinasabi doon sa keynote natin. Be humble in victory and be gracious in defeat. So makita ninyo, marunong siya na tumanggap ng pagkatalo. At sa kanyang pagkatalo, walang panunumbat sa kung kanino man, kundi nagpasalamat pa siya sa kanyang mga leaders. Hindi tulad ng iba, mga kababayan, na pag natalo, nagwawala. Huwag ganon. Tapos susumbatan niya yung kanyang mga leaders. Halimbawa pa na nagbigay ng pera sa kung sinong mga local leaders, tatawagan niya, mumurahin niya. Yun ang hindi maganda na leader na iluluklok natin sa posisyon. Di ba po? So, anong tinuturo dito? Anong natutunan natin sa ipinakita ni Ben Abalos? Yung pagiging sportsmanship niya sa lahat ng laban, makikita natin sa kanyang pag-ugali. Di ba po, mga kababayan? So, pag ganon, ang isang leader, lalo siyang hahangaan ng ating mga kababayan. At halimbawa, umulit pa itong si Ben Abalos, 3 years lang naman po, sa 2028, baka po manalo na. Di ba? First time lang naman niya ito. Sa Mandaluyong naman po, yung kanyang asawa, si Menchi, panalo naman po sa pagka-mayor. Unopposed yata yon. So, pwede siyang tumulong sa kanyang asawa. Meantime, na bawal pa sa kanya ang ma-appoint mga kababayan to any cabinet position kasi may 1 year prohibition. O ngayon, isa pang kilalang personality, mga kababayan, ang i-share ko sa inyo yung kanyang naging statement after na matalo. Si Teacher Estela Kimbo. Tumakbo siya na mayor ng Marikina. Natalo po. Ayan po siya. Sinishare ko yung mga statements nila, mga kababayan, dito sa Live with Dan TM para may matutunan tayo sa kanilang mga experiences and how they react in times of defeat. Kasi sabi ko nga po, mga kababayan, marami sa ating mga kabataan nagiging masyadong emosyonal at akala nila katapusan na ng mundo. Nagre-result po sa, grabing frustration at matagal makamove on. So, importante sa mga ganitong trial sa buhay natin, madali lang yung pag-move on mo dapat. Pag hindi, masasayang lang yung panahon. Di ba? Dapat yung sabi nga nung kasabihan, habang nasusugatan ka, dapat lalong tumatapang. Ganon. So, sabi niya dito sa kanyang statement, ang tinig ng taong bayan ang siyang nangingibabaw. Hindi to ang resulta na inaasahan natin at aaminin ko masakit. O, di ba? That is normal. Masakit. Pero buong kababaang loob naming tinatanggap ang pasya ng taong bayan. Kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process. O, di ba nakakabilib, kahanga-hanga yung kanyang statement? Sa lahat ng volunteer staff at taga-suporta, maraming salamat. Ang kampanyang ito ay hindi lang laban ng isang kandidato, kundi laban para sa isang klase ng pamumuno na may puso, sipag at paninindigan. Sa bawat nagbahay-bahay, nag-share, tumindig at nagdasal, kayo ang puso ng laban na ito. Kasi yung iba, mga kababayan, pag natalo, hindi na po nagpapasalamat. Galit na galit siya. Yung iba nangingibang bansa. Tapos yung mga leaders niya, lahat nakaaway. Di ba? Feeling niya, trinidor siya. Ganon. Malamang may mga talaga leaders na malamang binili ng kabila, pero that is part of the game na dapat mong tanggapin. That is reality. Kasi pag ang ugali mo, magagalitin ka, tapos hindi ka man lang nagpasalamat, kasi kahit natalo ka, may mga tumulong pa rin sa iyo, di ba? Importanteng ibalik mo sa kanila yung pasasalamat para makaulit ka pa. Unless wala ka ng ambisyon na umulit pa. Pag ikaw ay wala ng ambisyon na umulit, ibig sabihin yan, madali kang madala. Pag madali kang madala,
Mahirap na abutin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kahit anong pangarap sa buhay, be it in politics or in profession, pag madali kang madala sa iyong career, that will be the beginning of your failure. Ang pagkatalo, dapat ang treatment mo, temporary setback lang siya. So sabi ni Stella Kimbo, pinatakbo natin ang kampanyang ito ng may katotohanan, integridad at pagmamahal sa Marikina. At kahit hindi ito ang inaasam nating resulta, ang ating pinagsamahan, ang pag-asa, ang mga kwentuhan, ang kilusan para sa tunay na solusyon ay hindi mawawala o masasaya. O di ba napakagandang statement po? Taos-puso rin ang pasasalamat ko sa bawat Marikenyong nagbukas ng pinto, tumanggap sa amin, sa kanilang tahanan, nagbahagi ng kwento at humamon sa amin na mas pagbutihin pa ang aming paglilingkod. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang malasakit ay hindi nagtatapos sa halalan. Magpapatuloy ang laban para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan, trabaho, edukasyon at pamahalaan, anumang posisyon o kakayahan ang ibigay sa atin upang maglingkod. O ngayon, after ng post niya, sari-sari yung mga post, yung mga reactions, nag-post sa kanyang naging pahayag po. Sabi ng isa dito, "Rest well, madam." Yan si Ramon Lester Girodias, "Rest well, madam." Alam natin na sarkasm po, iniinsulto pa siya. Ganun talagang tao eh. Dapat marunong kang tumanggap ng ganyang uri ng mga reactions. Kasi nasa public office ka. Hindi man lahat magugusto sa iyo. Iyong ating Panginoong Jesucristo nga, gumawa na ng tama para sa sangkatauhan. At iniligtas niya ang mga makasalanan. Pero ang daming bashers nung kanyang panahon. Hindi lang bashers, mga kababayan. Sinaktan pa siya, pisikal. Di ba? Yung Panginoong Diyos na yon, anak ng ating Panginoong Diyos Ama, na isa ring Diyos, tayo pa kaya? Di ba? So dapat marunong ka na tumanggap ng mga panunuya. That is normal. Ako nga po, yung mga bashers, hindi ko man yan pinapansin. Binabasa ko nga, na-excite ako. Di ba? Kasi pag wala nang nagbabasa sa'yo, parang sa celebrity, di ba? Wala nang pumapansin sa'yo, ibig sabihin yan, laos ka na. Ayaw ka nang patulan ng mga tao. Ganun dapat. Positive mindset palagi. If you want to win in life. Sabi ng isa pa, si Miriam de Pedro Badilles, "Congrats, Teacher Estela. Kahit po di tayo napalad, sumuporta pa rin po kami sa inyo. Solid po kami sa inyo na family. Talaga kami kahit anong mangyari, sa inyo rin kami." Di ba? May mga nagsisimpatize sa kanyang pains na nararamdaman, may mga nang-insulto pa. Ganyan ang tao, dapat tanggapin mo yung ganyang uri ng tao sa paligid. Kasi pag hindi ka niyan aabante. Sabi ni Ingel Tabat, "Ano pa pong di tapos? Talo na po kayo." Di ba? Mga kababayan. Sabi ni Elmer Dairit, "Well said, Mayora. God bless." So makikita ninyo, may mga supporters, sympathizers, may mga bashers po. That is normal. Kasi hindi mo man mapapagusto ang lahat ng tao sa iyo. Ganun talaga po ang buhay sa mundo. O ito yung isa pa, si Jo Marie Miuten. "You are just fighting for yourself, not for the people." Pag hindi mo na-train yung utak mo, yung sarili mo, to see positive things in every situation, yun ang tinuturo at yung dapat nating panghawakan. Yan ang maganda na dapat gawin natin. You have to train yourself to see good things in every situation. Kahit pangit yung ugali na pinapakita sa iyo, hindi mo man makontrol yung ugali ng ibang tao. Ngayon, masusukat yung galing mo doon kung paano ka mag-respond sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na yung mga masasama ang ugali. Di ba?
doon matitest yung iyong ability and yung maturity mo. Pero pag lagi kang pikon, madali kang masaktan, ay wala, mahirapan kanyan na move forward. Makita ninyo, mabilis lang siya na mag-move forward itong mga naging talunan sa eleksyon. So magandang halimbawa ito para sa atin. Yun ang rason kung bakit imbes na i-feature ko po dito sa Life with Dan TN yung mga nanalo, ang pinifeature ko po rito yung mga natalo, kung paano sila mag-react para matuto tayo. Kasi po sa buhay, ang buhay sa mundo hindi palagi masaya. Tama po? Ito sabi ni Rosalinda Bacani, "We always support you, Teacher Estela, in your next vision. Everything happens in God's perfect time. The best ka sa puso namin." Tama po. Di ba may kasabihan? Sa bawat pintuan niya na nagsara, may magbubukas sa'yo na panibagong pintuan, panibagong pinto. Ganun lang po. Stay positive, ika nga. Sabi ng isa pa si Garix Montano, "Bawi na lang po next time, ma'am. I keep my strong card." Sabi ni Christy Istolonio, "Thank you po, Teacher Stella. You are still my mayor. Very proud. God bless." Sabi ng isang nag-react, si Eric Paulo de la Vega, "Naging trapo ka na kasi, ma'am." Sabi ni Mary Jane Lunar Gutierrez, "Deserve Lady Crocs." Sabi ko sa inyo, halo-halo, may negative, may positive palagi. Pag patulan mo yung mga negativities, madi-discourage ka lang sa buhay. Huwag mong pansinin yung mga negativities, yung mga nanlalait sa'yo, yung mga nag-down sa'yo, huwag mong pansinin yun. Yun ang itinuturo natin dito. Yan ang qualities, characteristics ng mga strong leader, mga kababayan. Huwag mong patulan yung mga negativities. You just go on with your vision in life. Parang yung kasabihan baga, mga kababayan, na sa yung paglalakad niya, huwag mong pansinin yung mga aso na tumatahol. Kasi pag pinansin mo yung aso, sa bawat kanto may tumatahol sa iyo, pinatulan mo, pinaghabol mo, malamang hindi ka makaabot doon sa patutunguhan mo. Tama ba? Di ba may old saying na gano'n? Kasi naubos yung attention mo doon sa pagpatol doon sa aso. Di ba? Normal sa aso po yung magtahol. Tama? O ngayon, pikon ka, kada pagtahol ng aso sa kanto, ahabulin mo, pagbabatuhin mo, wala, naubos yung energy mo doon sa paghahabol sa aso. So ganon ang itinuturo dito mga kababayan sa defeat nitong mga kandidato. O ito pang-insulto sa kanya, sabi ni John Fernandez, "Mag-ready ka na, ante. Baka mag-wheelchair ka na din at neck braces." Sabay tawa. Talagang pipikunin ka ng mga tao sa paligid. Di ba? O ito si Christian Banga, "Meow, meow, meow, meow. Meow, 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 meow." Di ba? May mga tao talaga na natutuwa sa frustrations ng iba. Ganon talaga po yon. Sabi ng isa pa, "Deserve mo yan, Ma'am Hermes." Nakita kasi mga kababayan yung mga bags na mamahalin. Ganon. May mga tao na talagang titingnan ang kabuuan ng iyong pagkatao. Sabi ni Dawson Lee, "Among bongbong, daghan kaayo og bangag." So makikita ninyo, yung mga bashers niya, yung mga kaalyado din ng kabila. Di ba? So that is normal. Ngayon, may isa pa akong isi-share sa inyo na statement ng isang nanalo po. Hindi lang yung natalo. Pati yung nanalo, taga rito po sa amin. At ako saludo ako doon sa kanyang mga pinagdaanan. Pwede siyang modelo para sa ating mga kabataan kung paano i-handle yung kanyang mga pagkatalo at saka ngayon panalo. Ito po siya, bagong board member namin dito sa 1st District of Albay. Sheena Onrubia de la Cruz. Abogado po siya.
Tingnan ninyo, sabi niya rito, from repeater to top-notcher. Yan bata pang abogado, province of Albay. Yan hindi ko man siya kilala personal. Kaya nagustuhan ko yung kanyang post niya ngayon na maging guide ng ating mga kabataan kung paano mag-behave, paano mag-react sa mga trial sa buhay. Tamang-tama dito sa ating Life with Dante N. So sabi niya rito, noong campaign, naikwento ko na repeater ako noong grade 1 dahil hindi pa ako marunong magbasa noon. Kaya sobrang lapit sa puso ko ang literacy program na ipinaglaban ko at ipagpapatuloy sa Sangguniang Panlalawigan. You see, may pinaguhugutan. Bakit siya pumasok sa serbisyo publiko? Doon nagsimula ang pagbabago. Pagkaulit ko ng grade 1, mas pinagsikapan ko na. You see, dapat ganun ang behavior po natin. Kayong mga kabataan na nanonood sa atin. Kaya yung mga magulang po na nanonood sa atin ngayon, mga OFWs, lalo na, i-share po ninyo itong mga videos natin. Magkakatulong po para mabago yung mindset ng ating mga anak. So napakaganda ng kanyang experience po. So doon nagsimula ang pagbabago. Pagkaulit ko ng grade 1, mas pinagsikapan ko na. Naging mas focus at determinado ako. Mula grade 1 hanggang grade 6, first honor o rank 1 ako taon-taon. Naging challenge sa kanya. Yan ang sinasabi natin, habang nasusugatan, dapat lalo tayong tumatapang. Hindi yung defeatist attitude na pag natalo ka, wala na, ayaw mo na. Sabi ko, pag umayaw ka sa mga laban mo sa buhay, that is the beginning of your failure. Kasi po, kahit hindi ka, lalo pag hindi ka gumagalaw, paglilipasan ka ng panahon, kasi ang mundo umiikot, mapag-iiwanan ka ng panahon pag hindi ka gumalaw. So you have to continue fighting. Just move on. Mabilis dapat yung reaction mo. Pag hindi mawawala ka sa pace ng pag-ikot ng panahon. Kasi whether you like it or not, ang mundo umiikot. Ang araw lumilipas. Hindi na, wala ka nang babalikan. Patanda ka ng patanda. Ganon. So yun ang purpose kung bakit pinag-uusapan natin ito dito. So sabi dito ni newly elected board member top-notcher, Sheena Onrubia de la Cruz. Natalo ako noong 2019 sa una kong pagtakbo bilang board member. Kulang ng 89 na boto. Masakit, pero hindi tayo sumuko. O di ba, napakaganda? Hindi rin tayo tumigil sa paglilingkod. Mas lalo tayong nagpahasa. Ngayong 2025 elections, top-notcher na po tayo. Rank 1 sa 5 LGUs, sa 1st District, Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Bakakay. Landslide po ang pagkapanalo natin bilang board member. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kapag dumating na talaga ang panahon mo, makikita mo ang bawat delay, hindi hadlang, kundi bahagi ng tagumpay. At sa tamang panahon, ibinibigay ni Lord, hindi lang ang hiniling mo, kundi higit pa. So siguro yung wish niya, manalo lang okay na. Pero tingnan ninyo, hindi lang panalo, top-notcher pa. Kaya kininto niya, grade 1 repeater siya. 2019, talo siya. O ngayon, kung hindi siya umulit, hindi siya top-notcher, hindi siya nanalo as board member. O di ba? So ganun po mga kabataan. Kaya kayo, mga tagapanood natin dito sa Life with Dante, yun ang mga pag-uusapan natin po. I-share ninyo ang inyong mga kwento para mapag-usapan natin. Sabi ko nga, kagabi, hindi ako makatulog masyado. Iniisip ko yung magiging, ano ba yung content natin dito sa Life with Dante N. So doon ko nabuo, mga kababayan, yung kaisipan. Nasabi ko, ang format nito, ito na po. Encourage ko kayo na mag-share ng inyong kwento ninyo sa buhay, yung mga battles ninyo sa buhay, mga trials na pinagdaanan ninyo. Pag-usapan po natin, kung ayaw ninyo po na
mabanggit ko ang totoo ninyong pangalan, pwede ninyong isend po sa aking messenger, Dante Maravillas, Facebook account. O kung hindi po, isend ninyo sa Dante Maravillas Vlog. Pwede ninyong itago inyong pangalan. Di ba? Sabihin ninyo, ako po, itago na lang ninyo sa pangalang kung ano. Mga aliases po. Lalo't kung alimbawa, yung mga life experiences ninyo, mga kwento ninyo, medyo nahihiya kayo. Pero yung kwento, yung importante doon, na pag na-share ninyo rito po, mapag-usapan natin. At yung mga tao na may kaparehong struggle sa buhay, challenges, trials, ay magkaroon po sila ng idea paano nila i-handle yung mga problema na kanilang kinakaharap. Kasi halimbawa, nalusutan ninyo. Di ba? Magandang i-share ninyo ang inyong mga experiences. So magiging kuwan po ito, Open University of Life. Wala man kasing eskwelahan na ganun. So ito na ang gagawin natin. Lahat tayo dito estudyante at teacher. Sa pag-share ninyo ng inyong mga experiences, you learn from it. At through sharing ng mga ideas, paano ninyo na-cope yung mga problema na inyong na-encounter in your life. Be it in relation to your studies, be it tungkol sa inyong family, kapatid mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, jowa mo, di ba? Everything about life. So yun ang magiging format natin dito po sa Life with Dante M. With an objective na makatulong tayo gumaan ang inyong mga pakiramdam at makahanap ng solusyon sa mga problema na inyong kinakaharap or ating kinakaharap. Lahat naman tayo po may problema, di ba? Ang nagiging problema lang po kung paano natin hinahandle yung mga problemang dumarating sa ating buhay. May mga sinasabi nga yung mga matatanda, bakit mo kasi anya pinoproblema yung problema mo? Huwag mong problemahin yung problema mo. Hayaan mo yung problema, mamroblema sa'yo. Mga pabiro, mga kababayan, na mga kasabihan ng mga matatanda. Pero pag inisip ninyo ng malalim, talagang totoo naman. Kasi minsan, pinoblema mo yung mga bagay na hindi naman pala kasing bigat dapat nung nararamdaman mo. Na pagdating ng araw, mga kababayan, paglipas ng ilang araw, ayun, may solusyon pala kahit hindi mo nga sinolusyonan. So yun po, mga kababayan, ng magiging format natin dito. Share your stories at pag-usapan po natin. At yung mga reactions ninyo, i-comments ninyo sa baba para hindi lang ako yung nagsasalita. Sabi nga, 2 heads or more heads are better than one. Hindi man tayo expert dito, although may experience po ako na nag-handle ako noon nang nasa mainstream ako ng programa related to family. Usapang pamilya yun eh. So, family in life, mga kababayan, na magiging format ng ating programa. Kasi ito nga, yung title ng channel natin, Life with Dante M. Pero hindi yung buhay ko, kundi buhay nating lahat na isi-share natin, mga kababayan, hoping na makabuo tayo ng solusyon sa mga encounters natin na problema, Tama pa? O ngayon, in closing, mga kababayan, dito sa ating podcast ngayon, tandaan po natin, everything is about mindset. The key to success is right mindset po. And the cause of failure is wrong mindset. Remember, you become what you believe. So yan po, ang episode natin sa ating podcast ngayon, Life with Dante M. Yan ang magiging extra natin as, a constant reminder na ang lahat ay dahil sa ating mindset. Failure and success, nasa mindset natin yon. Kung paano natin i-handle yung mga problema. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.